tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Naglunsad ng mga airstrike ang militar ng Estados Unidos laban sa mga target ng Iran. Ito ay bilang tugon sa nabigong pag-atake gamit ang mga misal laban sa mga puwersang Amerikano kamakailan lamang. Ayon sa ulat, ang mabilis na tugon na ito ay nagmamarka ng panibagong yugto ng matinding tensyon sa rehiyon kung saan direktang tinarget ng Washington ang mga pasilidad na pinatatakbo ng Tehran. Inihayag ng US Central Command na ang mga isinagawang pag-atake noong Miyerkules ng gabi ay isang napakalakas na tugon sa tangkang pag-atake ng Iran sa kanilang mga tauhan noong nakaraang araw. Sa pamamagitan ng isang opisyal na pahayag sa social media, kinumpirma ng Pentagon na hindi nila palalampasin ang anumang banta na naglalayong pinsalain ng mga sundalong Amerikano na nakatalaga sa mga sensitibong base militar sa rehiyon. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding paglala ng tensyon matapos ang isang maikling panahon ng relatibong katahimikan sa rehiyon. Bukod sa kanilang sariling operasyon, nakipagtulungan din ang Estados Unidos sa Saudi Arabia upang magsagawa ng magkahiwalay na pagsalakay laban sa mga milisyang sinusuportahan ng Iran sa karatig bansa nitong Iraq na lalong nagpagulo sa sitwasyong geopolitikal at nagbabadya ng mas malaking kaguluhan. Bago ang mga pag-ataking ito, mariing nangako si Pangulong Donald Trump na maghihiganti ang Amerika matapos salakayin ng Iran ang isang base militar sa Jordan na kinalalagyan ng mga sundalong Amerikano. Binigyang diin ng Administrasyong Trump na ang kaligtasan ng kanilang mga tropa ay isang pulang linya na kapag nilabag ng sino mang kalaban ay haharap sa mabilis, mapangwasak at walang pasubaling tugon mula sa puwersang Amerikano. Sa mga ulat na natanggap mula sa Baghdad, nagpakawala ang Iran ng sunod-sunod na ballistic missile laban sa mga puwersa ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Sa kabilang banda, ang magkasanib na pag-atake ng Amerika at Saudi Arabia sa Iraq ay nagbunga ng pagkamatay ng hindi bababa sa 20 mandirigma at 6 na tagapayong militar mula sa Iran na nagpapakita ng malaking pinsala sa panig ng mga grupong kaalyado at sinusuportahan ng Tehran. Hindi lamang sa lupa kundi maging sa karagatan ay nagkaroon ng malaking kaguluhan. Ayon sa British maritime security firm na Ambrey, niyanig ng mga pag-atake ng drone ang 2 barkong nagdadala ng natural gas sa daungan ng Damietta sa Egypt. Nagdulot ito ng malalaking sunog sa mga naturang sasakyang pandagat na muling naglagay sa mga pangunahing ruta ng kalakalan ng enerhiya sa buong rehiyon sa matinding panganib. Sa kasalukuyan, hindi pa rin malinaw kung aling partikular na grupo o bansa ang may pananagutan sa mga drone strike na tumama sa isang floating storage facility na pagmamay-ari ng Amerika at sa isang tanker na pagmamay-ari naman ng Greece. Bagamat walang iniulat na nasugatan sa insidente, ipinapakita ng pag-ataking ito na maging ang mga sibilyang barko at infrastruktura ng enerhiya ay target na rin ngayon sa lumalawak na labanan. Ang sabay-sabay na pagsiklab ng labanan sa iba't ibang prente matapos ang ilang araw na katahimikan ay nagpapataas ng panganib ng isang malawakang digmaan. Bukod dito, binibigyang diin ng sitwasyon ang kahirapan sa pagwawakas sa 5 buwang salungatan na nagpabagal sa pandaigdigang ekonomiya. Nangangamba ang mga eksperto na ang patuloy na labanan ay magpapababa sa reserba ng mga sopistikadong armas at bala ng Estados Unidos. Ang Egypt, na isang malapit na kaalyado ng Estados Unidos at nagsisilbing pangunahing tagapamagitan sa rehiyon, ay isa sa iilang bansa sa gitnang silangan na nakaiwas sa direktang aksyong militar sa ngayon. Kung makukumpirma na ang Iran o ang mga kaalyado nito ang nasa likod ng pag-atake sa daungan ng Egypt, magiging malaking hudyat ito ng paglawak ng digmaan na maaaring kumaladkad sa mas marami pang bansa sa rehiyon. Nang tanungin sa isang kaganapan sa Oval Office kung ang Iran nga ba ang may pananagutan sa mga pag-atake sa mga barkong nagdadala ng natural gas, sumagot si Pangulong Trump na bahagi lamang ito ng parehong padron ng agresyon. Idinagdag niya na aayusin nila ang sitwasyon at hahampasin ng napakatindi ang Iran dahil oras na para gumanti ang Amerika. Aniya, alam ng Tehran na darating ang mabigat na ganting salakay laban dito. Samantala, pinaratangan ng Saudi Arabia ang mga milisya sa Iraq na naglunsad ng mga drone laban sa kanilang mga pasilidad ng langis sa nakalipas na 2 araw. Bagamat itinanggi noong una ng koalisyon ng mga milisya sa Iraq ang mga paratang na ito, nananatiling mataas ang tensyon sa pagitan ng Riyadh at Baghdad dahil sa hinalang pinapayagan ng Iraq na gamitin ang teritoryo nito bilang lunsaran ng mga pag-atake ng kaaway.
Sa kabilang dako, ang mga rebeldeng Houthi sa Yemen, na isa ring grupong sinusuportahan ng Iran, ay umamin na sila ang naglunsad ng pag-atake sa mga pasilidad ng enerhiya ng Saudi Arabia bilang bahagi ng kanilang sariling pakikipaglaban. Ang pag-aming ito ay lalong nagpapakita na ang mga proxy group ng Iran ay nagtutulungan upang gipitin ang mga kaalyado ng Amerika sa buong rehiyon at palawakin ang saklaw ng malaking labanang ito. Bago ang pinakahuling pagsiklab ng karahasan, nagpahayag ng optimismo ang mga tagapamagitan na maibabalik ang Estados Unidos at Iran sa hapag ng negosasyon. Gayunpaman, tuluyang bumagsak ang pansamantalang kasunduan nitong mga nakaraang linggo dahil sa panibagong labanan sa Strait of Hormuz, isang napakahalagang daanan ng supply ng enerhiya sa buong mundo na muling isinara dahil sa sunod-sunod na pag-atake ng Iran. Ayon sa isang opisyal sa rehiyon, nagpapatuloy pa rin ang diplomatikong pagsisikap upang hikayatin ang magkabilang panig na ibalik ang tigil putukan. Ngunit ayon naman sa isa pang Arabong opisyal na tumangging magpakilala, napakaliit ng tsansang magtagumpay ang negosasyon dahil walang senyales na hihinto ang dalawang panig sa kanilang mga pag-atake. Sa ngayon, aniya na sa isang napakadelikado at masamang sitwasyon ang magkabilang panig. Dahil sa panibagong hostilidad na ito, mabilis na tumaas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang Brent crude na siyang pandaigdigang pamantayan ay tumaas ng 7% upang umabot sa mahigit $88 bawat bariles. Ang pagtaas na ito ay nagbabantang magdulot ng panibagong krisis sa enerhiya at magpalala ng inflasyon sa mga bansang lubos na umaasa sa inaangkat na langis tulad ng Pilipinas. Sa mga detalye ng labanan sa Himpapawid, kinumpirma ng militar ng Jordan na matagumpay nilang naharang at nawasak ang 5 ballistic missile ng Iran na naglalayong tumama sa Muwafaq Salti Air Base, isang mahalagang himpilan ng militar ng Estados Unidos sa rehiyon. Sa kabutihang palad, walang iniulat na nasawi o nagkaroon ng malaking pinsala sa infrastruktura ng nasabing base militar dahil sa mabilis na pagkilos ng kanilang depensa. Matapos ang insidenteng ito, formal na inanunsyo ng militar ng Estados Unidos na sumalakay ang mga eroplanong pandigma ng Amerika at Saudi Arabia sa mga bodega ng armas at pasilidad ng logistika ng mga milisya sa silangang Iraq. Kinumpirma ng Popular Mobilization Forces na hindi bababa sa 20 mandirigma at 6 na tagapayong Iranian ang napatay sa magdamag na pambobomba na nagdulot ng matinding galit sa pamahalaan ng Iraq. Mariing kinondena ng pamahalaan ng Iraq ang magkasanib na pag-atake ng Amerika at Saudi Arabia. Tinawag ng tanggapan ni Pangulong Nizar Amidi ang mga airstrike na isang tahasang paglabag sa soberanya ng Iraq. Idinagdag ng National Security Council ng Iraq na isinagawa ang mga pag-atake habang sinusubukan pa nilang tugunan at imbestigahan sa diplomatikong paraan ang mga alalahanin ng panig ng Amerika at Saudi Arabia. Bukod dito, nahaharap din ang Saudi Arabia sa matinding banta mula sa mga rebeldeng Houthi na nagdeklara ng blokada laban sa mga barkong dadaan sa kipot ng Bab el-Mandeb. Ipinapakita ng mga satellite image mula sa Planet Labs ang malaking pinsala sa Abqaiq Oil Processing Facility ng Saudi Aramco na may kakayahang magproseso ng milyon-milyong bariles ng langis bawat araw. Lalo nitong pinalalala ang pandaigdigang krisis sa enerhiya. Sa huli, tinanggihan ng Iran ang panukala ng Oman na magkasamang pamahalaan ang trapiko ng mga barko sa Strait of Hormuz. Binigyang diin ng Tehran na hindi bahagi ng kanilang patakaran ang pagbabalik sa dating kalagayan kung saan malayang nakapagdaraan ang mga barko. Isang matinding babala ang ipinaabot ni dating Pangulong Donald Trump laban sa bansang Iran matapos ang isang sorpresang pag-atake gamit ang mga missile laban sa mga sundalong Amerikano na nakatalaga sa gitnang silangan. Ayon kay Trump, handang maglunsad ang militar ng Estados Unidos ng isang napakalakas na ganti upang tapusin ang mga agresibong hakbang na ito na nagbabanta sa kanilang puwersa sa rehiyon. Sa isang eksklusibong panayam sa Fox News, direktang nagpahayag si Trump ng kanyang galit at determinasyon. Sinabi niya na makakatanggap ang Iran ng isang napakatinding dagok na hindi nila malilimutan kailanman. Ginamit pa niya ang mga matatalas na salita upang ipahiwatig na dudurugin ng husto ng Amerika ang sinumang magpapasimula ng gulo laban sa kanilang mga sundalo na nagbabantay sa kapayapaan sa naturang rehiyon doon. Ang marahas na pahayag na ito ay inilabas kasunod ng ulat mula sa Central Command o CENTCOM ng Estados Unidos. Kinumpirma ng unit na namamahala sa mga operasyong militar sa buong gitnang silangan na naglunsad ang Iran ng isang biglaang pag-atake gamit ang mga ballistic missile.
Ang target ng mapanganib na operasyong ito ay ang mga base militar kung saan kasalukuyang nakahimpil ang mga tropang Amerikano sa naturang rehiyon. Ibinahagi rin ni Trump na ang mga sundalong Amerikano na nakatalaga sa isang base sa bansang Jordan ay nagkaroon lamang ng napakaikling oras upang maghanda at tumugon sa dumarating na panganib. Sa kabila ng limitadong oras na ito, nagawa pa rin nilang mapabagsak ang mga ballistic missile bago pa man tuluyang tumama ang mga ito sa kanilang target na nagpapakita ng pambihirang kahandaan at modernong teknolohiya ng depensa ng Amerika. Ayon sa dating Pangulo, napanood niya mismo ang isang video footage kung saan maririnig ang mga sundalong Amerikano na mabilis at sunod-sunod na sumisigaw ng mga koordinasyon ng target habang isinasagawa ang interception. Ipinagmalaki niya ang tapang at profesionalismo ng mga tropa sa gitna ng matinding krisis na naging dahilan upang maiwasan ang malaking pinsala o pagbubuhos ng dugo sa loob ng naturang base militar sa Jordan. Sa kabilang banda, opisyal na kinumpirma ng pamahalaan sa Tehran na sila nga ang nagpakawala ng mga missile patungo sa mga pasilidad ng militar ng Estados Unidos sa Jordan. Ang pag-aming ito ay lalong nagpataas ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa na matagal nang may malalim na hidwaan. Ipinapakita nito na handa ang Iran na direktang hamunin ang puwersang Amerikano sa kabila ng mga banta ng malawakang ganti sa hinaharap. Samantala, naglabas din ng pahayag ang militar ng Jordan hinggil sa insidente. Ayon sa kanila, matagumpay nilang naharang ang 5 missile ng Iran sa tulong at suporta ng puwersang Amerikano. Ang kooperasyong ito ay nagpapatunay ng matatag na alyansa sa pagitan ng Jordan at Estados Unidos sa pagpapanatili ng seguridad sa kanilang himpapawid laban sa anumang panlabas na banta na nagmumula sa mga kalapit bansa sa rehiyon. Kasabay ng mga kaganapang ito, naglunsad naman ng isang magdamagang serye ng pambobomba ang koalisyon ng Estados Unidos at Saudi Arabia. Ang operasyong ito ay nag-target sa mga armadong grupo na pinapaniwalaang may malakas na ugnayan sa Iran at kasalukuyang nagpapatakbo sa loob ng teritoryo ng Iraq. Ang naging hakbang na ito ay isang direktang tugon at babala laban sa mga naunang pag-atake sa mga kaalyado ng Amerika doon. Sa parehong panayam sa Fox News, binigyang diin ni Trump na ang isinagawang pambobomba sa Iraq ay may koordinasyon at ganap na pahintulot mula sa pamahalaan sa Baghdad. Sinabi niya na mahalaga ang pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan upang masiguro ang tagumpay ng operasyon at upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga bansang kasangkot sa pagpapanatili ng katatagan sa buong rehiyon ng Gitnang Silangan. Hindi nag-atubili si Trump na gamitin ang napakatinding salita laban sa mga grupong ito. Tinawag niya ang mga rebelding grupo na sumusuporta sa Iran bilang bukol ng mundo na dapat tuluyang tanggalin upang magkaroon ng kapayapaan. Ang ganitong uri ng retorika ay nagpapakita ng kanyang walang kompromisong pananaw laban sa terorismo at sa mga bansang nagbibigay ng pondo at armas sa mga grupong naghahasik ng kaguluhan ngayon. Idinagdag pa ng dating Pangulo na kasalukuyang pinag-aaralan ng Washington ang pagpapadala ng mas marami at mas malinaw na mga babala sa mga grupong ito na kontrolado ng Iran. Ayon sa mga eksperto, maaari itong mga hulugan ng karagdagang sanksyon o kaya naman ay mas malalawak na operasyong militar sa mga susunod na araw kung hindi pa rin hihinto ang mga pag-atake laban sa mga pasilidad at sundalo ng Estados Unidos doon. Ang operasyong militar sa Iraq ay nag-ugat din sa mga seryosong akusasyon mula sa Saudi Arabia. Nauna nang ibinunyag ng gobyerno sa Riyadh na ang mga armadong grupo na sinusuportahan ng Iran ang siyang nasa likod ng mga pag-atake sa kanilang mga mahalagang pasilidad ng langis. Ang mga pag-ataking ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa pandaigdigang merkado ng enerhiya at nagbanta sa kabuuang ekonomiya ng buong rehiyon. Bago ang naganap na pambobomba, nagpahayag din ng Saudi Arabia na matagumpay nilang naharang ang ilang mga drone o unmanned aerial vehicle na pinaniniwala ang pinakawalan ng mga naturang grupo. Ang paggagamit ng mga modernong drone ay nagpapakita ng lumalawak na kakayahan ng mga rebeldeng grupo na magsagawa ng mga sopistikadong pag-atake mula sa malalayong distansya na nagiging sanhi ng matinding alarma sa buong rehiyon. Ayon sa ulat ng militar ng Estados Unidos, ang kanilang mga airstrikes sa Iraq ay partikular na nakatutok sa mga imbakan ng armas at mga pasilidad ng logistika ng isang kilalang grupo na tapat sa Iran. Ang layunin ng estratehikong pag-atakeng ito ay upang tuluyang pahinain ang kanilang kakayahan na maglunsad pa ng mga susunod na opensiba, partikular na ang paggamit ng mga missile at drone laban sa mga koalisyong puwersa sa hinaharap. Gayunpaman, hindi naging maganda ang reaksyon ng pamahalaan ng Iraq sa naganap na pambobomba.
Sa isang opisyal na pahayag, mariing kinondena ng opisina ng Pangulo ng Iraq ang mga airstrike at tinawag itong isang hindi katanggap-tanggap na aksyon. Ayon sa kanila, ito ay isang malinaw at lantarang paglabag sa soberanya ng kanilang bansa na maaaring magdulot ng karagdagang kawalan ng katatagan sa buong rehiyon ng bansa ngayon. Idineklara rin ng Baghdad na mariing tinututulan ng Iraq ang paggamit ng kanilang sariling teritoryo upang maglunsad ng mga pag-atake laban sa mga kalapit na bansa. Nais ng pamahalaan na mapanatili ang isang neutral na posisyon at iwasang maging larangan ng digmaan para sa mga dayuhang kapangyarihan habang sinisikap nilang muling itayo ang kanilang bansa matapos ang napakahabang taon ng kaguluhan, digmaan at matinding hidwaan. Ang muling pagsiklab ng labanan ay naganap ilang araw lamang matapos magkasundo ang Estados Unidos at Iran na itigil muna ang pag-atake sa isa't isa. Ang panandaliang kapayapaan na ito ay nagbigay sana ng pag-asa sa marami na maari pang madaan sa diplomasya ang sigalot, ngunit dahil sa mga huling kaganapan, tila mas lalo pang lumayo ang posibilidad ng isang mapayapang resolusyon sa pagitan ng dalawang panig ngayon sa rehiyon. Inihayag ni Pangulong Trump na pansamantalang itinigil ng Estados Unidos ang kanilang mga airstrike dahil sa formal na kahilingan na nagmula mismo sa panig ng Iran. Ayon sa kanya, ninais ng Iran na magkaroon ng pagkakataon na makipag-usap upang maiwasan ang mas malalang gulo. Ngunit ang pahayag na ito ay agad na sinalubong ng pagdududa at pagtanggi mula sa mga opisyal ng pamahalaan sa Tehran sa sumunod na mga oras na lumipas. Mariing pinasinungalingan ng Tehran ang mga pahayag ni Trump. Sinabi ng mga opisyal ng Iran na kailanman ay hindi sila humingi ng negosasyon o nagmakaawa sa Washington na itigil ang mga pag-atake. Ang magkasalungat na pahayag na ito ay nagpapakita ng matinding laro ng propaganda sa pagitan ng dalawang bansa, kung saan bawat panig ay nagnanais na magmukhang malakas at hindi sumusuko sa harap ng kanilang sariling mga mamamayan. Sa pagtatapos ng ating ulat, nananatiling lubhang mapanganib ang sitwasyon sa buong gitnang silangan habang patuloy na nagpapalitan ng matitinding banta ang magkabilang panig. Ang buong mundo ay nakatutok ngayon kung tutuparin nga ni Trump ang kanyang banta na durugin ng Iran o kung magkakaroon ng bagong paraan upang mapahupa ang lumalalang krisis na ito sa lalong madaling panahon.